Meron akong tatlong mini driving light dito. Isang medyo maliit na nasa ibabaw, at yung nasa kaliwa at yung nasa kanan. Yung nasa may bandang taas ay may presyo na 1,199. At ito namang nasa kaliwa ay may presyo na 1,299. At yung ating nasa kanan, yung pangatlo, ay may presyo na 1,199 pesos. Sino kaya ang mas malakas sa tatlong to? At sino ang pipiliin mo? Yung dalawa bang mura o yung isa na medyo mahal ang presyo? Unahin muna natin itong XCL Supra. Ito yung merong 120 watts as advertised. At ito ay may presyo na 1,199 pesos. Ito yung sample ng kanyang white light. Ang white light ng Supra. Ito ay mayroong 27.32 watts para sa kanyang single bulb. Tignan yung maigi yung kanyang ilaw. Ito yung kanyang white light. Hindi masyadong defined yung gilid nito. Hindi ko alam kung mapapansin ninyo. Pero tignan nyo, meron itong guhit sa may bandang kaliwa. At pagdating naman dito sa kanyang yellow light, medyo buo naman yung kulay nito or yung shape nito. Ang problema nga lang ay medyo maraming tapon yung ilaw paitaas. Hindi ganun kalinis kumbaga yung cut-off nito. Ibig sabihin, medyo nakakasilaw ito sa mga kasalubong pag ganitong klase ng ilaw yung gamit mo. At ito naman yung kanyang combination light, yung combination ng white at yellow. Merong kaparehas yung ilaw na to. Kaparehas ng ilaw na to ay yung Pamela, AES. At saka, medyo mas malinis pa nga yung cut-off ng ilaw ng Origo compared dito kay Supra. Yun naman ay para sa aking point of view lang. At dito sa kanyang mixed light nga pala or combination light, ito ay mayroon na lang 26 watts para sa kanyang single bulb. Sunod naman natin itong Autogram version 1. Advertised naman ito as 40 watts at may presyo din na 1,199 pesos. Pero pagdating dito sa kanyang actual, ito ay nasa 13 watts lang. 13.8 watts ang kanyang power consumption. Wala masyadong special sa ilaw na to since version 1 lang ito. Ang ilaw lang kasi na kayang i-provide nito is white at yellow at walang combination light. At hindi mo rin pwedeng pagsamahin yung dalawang wires dahil hindi rin ito gagana. Na-try ko na, kaya ko nasasabi. Sunod ko naman itong light output comparison ng dalawang ilaw para sabay natin silang makita or sabay nating bubuksan yung dalawang ilaw para mas makita natin yung pagkakaiba nilang dalawa. Dito sa video na to, kitang-kita naman na mas malaki ang binubugang ilaw ng XCL compared kay Autogram. Medyo mas nakakasilaw pa nga yung white light ni Autogram compared kay XCL dahil mas marami yung tinatapon nitong ilaw compared kay XCL. At pagdating naman dito sa yellow light ng dalawang ilaw, nabaligtad naman yung sitwasyon. Mas nakakasilaw naman yung yellow light ng XCL compared kay Autogram. Kita naman sa video na mas marami o mas kalat yung ilaw ng XCL. Hindi ganun kaganda yung lens na ginagamit nito. Ito naman yung sample ng light output comparison ng MDL natin na 1299 versus kay Autogram na 1,199. Yan po yung pinagkaiba nila sa liwanag. Minsan po kasi, sa dami ng advertisement, hindi mo malalaman ang tunay na binubuga ng bawat mini driving light unless may ikukumpara natin ito sa isang mini driving light na marami or mas marami ang nakakakilala at nakakaalam. Dahil minsan, pag hindi mo sila ikinukumpara, masasabi mo talaga na maliwanag ang bawat ilaw ng mga ito, malalakas, maliliwanag at magaganda. Pero pag naitapat mo sila sa isang mini driving light na merong karakteristik or medyo maganda, ay manghihina ang mga yan. Kagaya na lang ng ina-advertise na MDL na ito na meron daw 120 watts. Pero sa totoo ay meron lang itong 60 watts para sa dalawang bulb.
Pero kahit ganun pa man, wala pa rin itong masasabi or sinabi sa 15 watts na mini driving light na medyo mas mahal lang na 100 pesos sa kanya. Minsan po, wag po kayo masyado magpapaloko sa mga advertisement. I-test nyo munang maigi, wag po kayong magpadala sa mga sinasabi dahil baka minsan mapadoble ka lang nung gastos, lalo na kung medyo mahal yung iyong natitipuhang mini driving light. Sunod naman natin itong ating lux meter testing. Unahin natin itong Supra mini driving lights na mayroong 60 watts. Ang white nito ay umaabot lang ng 2,700 lux. At sa yellow light naman ito ay umaabot lang ng nasa peak nito na nasa 2,200 lux. Yan lang po ang kayang abutin ng Supra. At mas bababa pa po ito pag ginamit na yung kanyang mix or combination light. Ito ay bumaba na lang ng nasa 1,500 to almost 600 lux para sa kanyang white light. At sa kanyang yellow light naman, ito ay mayroon na lang 1,300 lux. Sunod naman natin itong Zenlo M1 na mayroon lang 30 watts or 15 watts kada isang bulb. Ang white light nito ay umaabot ng nasa 3,300 lux para sa single bulb. At pagdating naman niya dito sa kanyang yellow light, ito ay umaabot ng nasa 3,100 lux. Yan po yung liwanag na kayang abutin ng Zenlo M1. At pagdating naman niya dito sa kanyang mix light, yung yellow light ay umaabot ng 1,800 lux. At sa kanyang white light naman, ito ay umaabot din ng nasa 1,800 lux. Yan po ang lux na inaabot or kayang abutin ng Zenlo M1 na may 30 watts. At ang panghuli naman, itong Autogram na version 1 na mini driving light. Ito yung may presyong 1,199 din. Ang pinakamataas na nakuha ng ating lux meter para dito sa Autogram sa kanyang white light ay umaabot ng 2,600 lux. Hanggang dyan lang po yung kaya niyang abutin. At pagdating naman dito sa kanyang yellow light, ito ay umaabot na lang ng 2,300 lux. Yan ang nakuha nating reading para dito sa Autogram na version 1 na may white at yellow lang na ilaw. Isasama ko lang dito sa ating ginagawa yung heat test comparison. Dito malalaman natin kung gaano kainit yung tatlong ito. Unahin natin yung Supra. Siya yung merong pinakamainit. Umaabot ito ng 65 degrees Celsius. Sunod naman natin dito yung Autogram. Yung Autogram na version 1. Ito ay umaabot ng nasa 48 degrees Celsius naman. At yung ating panghuli, ang Zenlo M1 na merong 30 watts. Ito ay umaabot ng nasa 42 degrees Celsius. Bakit mas malamig yung ilaw ng Zenlo M1? Ito ay sa kadahilanan na mababa yung wattage nito. Ibig sabihin, hindi ito nagpo-produce or nagko-consume ng sobrang kuryente or sobrang power para palakasin yung ilaw nito. Hindi kagaya ng Supra na napakataas ng kanyang power consumption. Kaya naman sobrang init ng kanyang binubuga or sobrang init ng kanyang bulb. Minsan kasi napipilit lang palakasin yung bulb ng driver nito sa pamamagitan ng pagtaas ng power consumption. Ibig sabihin din ito, pag mataas yung power consumption, mas malakas din humigop ng kuryente ang mini driving light. Hindi kagaya na mas mababa yung power consumption na sakto lang or banayad lang ito kumain ng kuryente. Pero marami pa ring mini driving light na mababa lang kumain pero maganda at mas mataas yung liwanag na ibinubuga. Maraming salamat po sa nanood ng aking video. Kung ito po'y inyong nagustuhan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share at comment na rin. God bless po at ride safe po sa inyo pong lahat.